bahagi ng Metro Manila at kalapit probinsya lubog pa rin sa baha. Emergency room ng ilang malaking ospital sa Maynila pati morgue nilubog ng baha. Supply ng pagkain at maiinom na tubig problema na. Mga lumikas sa Marikina nagunahan sa pagkuha ng relief goods. Iba pang evacuees taggutom na raw. Sa Fairview, mga inanod na bahay humambalang sa mga kalsada. Supply ng kuryente at malinis na tubig apektado rin. Sa barangay Damayang Lagi, pagkatapos ng baha, makapal na putik at santabak na basura ang matinding problema. Bangkay ng 18 anyos na lalaki na-recover sa Pasig River sa likod ng Malacanang. 2 pang bangkay nakuha naman mula sa Malabon at Tulyahan River. Patay sa hagupit ng habagat, mahigit 12 na. Matapos ang pagkamatay ng 9 na tao dahil sa landslide, Barangay Bayanihan sa Commonwealth QC, gagawin na raw permanent danger zone. Pero mga residente ayaw umalis. Pangulong Aquino nag-ikot sa mga binahang lugar sa Metro Manila. Ilang lugar sa probinsya ng Pampanga, lubog pa rin sa lampas-taong baha. Probinsya ng Bulacan, isinailalim na sa state of calamity. Pagpapakawala ng tubig ng Ipo at Bustos Dam, wala raw abiso. Iba't ibang bigating international stars nag-tweet ng suporta at dasal para sa tinamaan ng baha sa Pilipinas. At kapatid stars nakiisa sa pamimigay ng tulong sa mga sinalanta ng baha. Partner, mga kapatid, simula sa whether or not susugutin. Ang nakikita po ninyo ay ang aerial shot ng Metro Manila na kuha ng News 5 habang sakay ng chopper ng PLDT. Marami pa ring mga bahay at mga sasakyan ang lubog pa rin sa tubig. Sa Marikina, pila-pila ang mga sasakyang nakaparada sa isang tulay at hindi makatawid sa mga kalsadang halos mabura sa mapa sa taas ng baha. Buong Metro Manila hanggang Cainta at ilang bahagi ng Rizal, maladagat pa rin ang eksena. Ganon din ang sitwasyon sa Bulacan na nakakaranas ng patuloy na pag-ulan at namumroblema na tumaas pa ang tubig doon. Magandang gabi, araw ng Miyerkules 2012. Ako po si Cheryl Quosim. Ako naman po, Sir Will Tulfo, live mula dito sa Blumentritt, Maynila. Partner, mga kapatid, isinailalim na sa state of calamity ang 4 na probinsya sa Luzon at 11 lugar dito sa Metro Manila matapos bayuhin ang matinding ulan at baha kahapon. Sa ngayon, nakatuon na ang lahat sa rescue at relief operation 1 araw matapos ilubog na matinding ulan ang malaking bahagi ng Luzon. Normal na ang itsura sa barangay Damayang Lagi sa E. Rodriguez, Quezon City. Hindi mo akalaing lampas tao ang tubig dito kahapon, kundi mo makikita ang makapal na putik at santambak na basurang naiwan dito. Oras na makita mo ang magkapatong na taksing ito, hindi mo na kailangan magtanong kung gaano kalakas ang hagupit ng baha. Konting ulan baha, ngayon mas parang undoy rin noon nangyari. Sa Araneta Avenue, sinusuyod ng amphibian truck ng Philippine Red Cross ang mga baha pa ring lugar. Pero dahil lampas tuhod na lang ang tubig, hindi na saklolo ang hinihingi ng mga residente, kundi panlamantyan. Lahat ng madaanan namin, pagkain ang hinihingi. Nung gabing yun, kinukuha na namin sila, ayaw nila. Ang mga pulis, hindi muna mga kriminal ang tinutukan, kundi ang nangangailangan ng tulong. Karamihan po yata sa lugar medyo bumababa na po ang tubig. Magsiship na po siguro kami sa relief. Pero mismong mga tumulong sa rescue, nalagay din sa balag ng alangan ang kalusugan. Kasi ang dami nga ho, halos mga pulis ho namin na tumulong rin sa rescue nababad sa baha. So right now, naka-dispatch na ho kami ng 3 medical teams. Sa Espanya, bumaba ng lampas tuhod ang bahang hanggang dibdib kahapon. Pero hindi pa rin ito nadadaanan ng sasakyan. Nilubog ng baha ang buong emergency section ng UST Hospital, pati ang morgue nila. Naabutan pa nga ng News 5 na nilalabas ng ospital ang isang bangkay na ito. Hanggang ngayon, problema sa paggamutan ng mataas na tubig at kumukonting supply ng pagkain, gamot at damit.
Partner, yan yung sitwasyon kanina nung maglibot-libot ang News 5, yung aking grupo. Pero medyo bumaba na yung tubig dito sa Espanya at saka as a matter of fact sa Barangay Damayang Lagi, wala ng tubig. Pero nung bumuhos na naman ang ulan about a few minutes ago, tumaas na naman ang tubig. Pati itong kinaroroonan ko ngayon ay lubog na sa tubig baha. So yan ang nakikita ninyo ay live shot mula dito sa Espanya, kanto ng Blumentritt, yung tubig na yan, na hanggang tuhod lang naman. Pero as you go further, going to Quiapo, ay lumalalim yan, ay umaabot daw hanggang bewang ang lalim ng tubig. Kaya sa mga oras na ito, tanging mga malalaking truck lamang at bus ang pwedeng dumaan sa lugar na ito. Samantala, libo-libo pa rin mga taga Marikina ang nananatili sa evacuation centers kahit unti-unti nang humuhupa ang tubig. Pero pagkatapos ng baha, rasyon naman ng relief goods ang problema. Para sa latest, naroon ang aming kasamang si Maricel Halili, live mula Marikina. Maricel. Yes, Erwin, bahagya na ngang nagpasulyap ang haring araw kaninang umaga. Pero simula kaninang tanghali hanggang sa mga oras na ito, panay-panay ang buhos ng ulan. Kaya naman may mga barangay pa rin dito sa Marikina ang lubog sa baha at marami pa rin ang nananatili sa evacuation centers. Ang problema, bukod sa baha, problema rin nila ang gutom. Nag-uunahan at halos magbaliyahan ang mga tao sa evacuation center sa Marikina. Makakuha lang ng pagkain at damit. Marami raw kasi sa kanila ang halos hindi nakakain kahapon. Ang iba naman, magdamag na suot ang basang damit dahil wala silang pampalit. Ano ba yung pinapamigay? Siopaw. Siopaw. Oh, ano nakuha nyo? Wala. Bakit? Siksikan eh. Lagi akong naapakan lang, tinutulak, ganun kapag pumipila ako. Kaya sinasamantala na nila ang maligo at maglaba pag may pagkakataon. Matinding kalaban pa raw nila ang lamig sa evacuation centers. Kahit pa makapagbalyahan ako, wala makain ang anak ko eh. Ang tagal-tagal ang relief dito, agawan pa. Ang ibang residente naman, swerteng nakabalik agad sa kanilang bahay dahil humupa agad ang gabubong na baha. Yun nga lang, hindi sinwerte ang mga gamit nila. Pati mga kotse, lubog sa putik. Nakakalikas naman, kaya lang ang problema, mabilis nga tumaas yung tubig. So wala na, hindi na na-save yung mga gamit. Humigit kumulang 40,000 individual pa ang nasa evacuation centers ngayon. Kanina, bumisita si Vice President Jejo Marbinay para alamin ang kanilang sitwasyon. Ang problema, bumigay ang water gauge sa Nangka na siyang pinagkukunan ng impormasyon sa water level sa ilog. We have even triple redundancy para kung some things break down, then the others will remain intact and give us the necessary information. Ang ilang residente naman, matyaga pa rin nagbabantay kahit bahagya ng bumaba ang tubig sa ilog. Erwin, mula sa mahigit 21 meters kaninang madaling araw, mabilis ang pagbaba ng tubig dito sa Marikina kaninang umaga dahil nga sa pagsulyap ng haring araw. At umabot pa nga ito ng mula 18 meters at naglaro pa ng 17.9 meters. Pero sa mga oras na ito, naglalaro na siya sa 18.5 meters. Ibig sabihin, nasa critical level pa rin ang Marikina River dahil ang normal na water level ay naglalaro na sa 13 meters ang level. At kanina nanawagan nga rin ng lokal na pamahalaan ng Marikina na bukod nga sa pagkain ay kailangan din daw nila ng karagdagang gamot para naman masiguro na mape-prevent nila ang pagkalat ng leptospirosis. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Maricel Halili, live mula sa Marikina. Sa QC naman, wala na ring baha sa ilang lugar sa Novaliches na kahapon lang lampas tao ang taas ng tubig. Yun nga lang, ilang bahay ang literal na binitbit ng baha at ibinalandra sa gitna ng kalsada. Ikwento mo, Gerard Garcia. Kahapon lang halos lampas tao ang baha sa Barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City. Kaya marami ang napilitang umakyat sa pinakamataas na bahagi ng kanilang bahay, ang bubong. Paghupa ng baha, ito ang itsura ng barangay. Mga bahay na tinangay ng flash floods. Si Mang Noni, mangiyak-ngiyak pa habang ikinukwento sa News 5 na mga hollow blocks na lang ang natira sa kanyang 2 palapag na bahay. Ganun kahit mga kontinyero, konting plywood, pako. Pag gagawa, okay na eh. Kami lang gagawa eh. Si Mang Pandong naman, walang oras na sinayang sa pagsalba sa mga binahang gamit na pwede pang pakinabangan. Yan ay matapos ibalandra ng tubig baha ang kanyang bahay sa gitna ng kalsada. Parang anay lang pagka nasira ang gawa uli.
Nasa 6 na bahay ang tinangay ng baha sa barangay Santa Lucia. At bukod sa mga pira-pirasong parte ng bahay, ang makapal na putik at tambak na basura gaya nito, ang sakit ng ulo inaaksyonan ng mga nakaligtas na residente. Sa ngayon ay nagtutulong-tulong na ang mga residente ng Barangay Gulod para malinis ang bundok ng basurang ito na may halo pang puno ng kawayan na inalod ng tubig baha kahapon. Ito rin ang kanilang sinisising dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbabara dito sa bahagi ng ilog na siyang nagpataas naman lalo ng tubig baha sa mga kabahayan. Mapa residente o negosyante, pinirwisyo ng baha. Nababad sa tubig ang mini grocery ni Aling Glory at sa tansya niya, 10,000 pisong nawala sa kita niya nung araw na lumubog ang barangay nila. Hindi namin nasahan na tsaka ako lang mag-isa wala yung kasama ko. Sa Forest Hills, di pinatawad ng habagat ang chapel na ito na wasak ang pader. Sa lawak ng pinsala, hindi pa rin binabalik ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng Novaliches. Bagay na lalong nagpapadagdag sa kalbaryo ng mga residente. Gerald Garcia, News 5. Alamin naman natin kung makakaramdam na tayo ng magandang panahon sa mga susunod na araw. Live mula sa Pag-asa, si Franz Noguera. Franz, kaninang umaga, ang sabi ng Pag-asa, hanggang alas 8 ng umaga yung pinaka-crucial. Pero mga bandang alas 4 ng hapon, nagdilim na naman ang langit at bumuhos na naman ang malakas na ulan. Ano ba talaga ang magiging taya ng panahon? Titigil na ba itong mga nararanasan nating pag-ulan? Yes, Cheryl, yan nga yung forecast din mula pa kagabi ng Pag-asa na magiging maganda na yung panahon natin ngayon or mababawasan na yung mga pag-ulan natin di tulad kahapon. Pero pagdating nga ngayong alas 4, medyo lumakas na naman. Ang dahilan nila dyan, may mga thunderstorms na nabuo dito sa